Itinulak ako palabas ng sarili kong anak, sa utos ng aking asawa, mula sa bahay na ako mismo ang nagpagod at nagpundar. Wala na raw akong silbi, matanda na. Pinunasan ko ang aking mga luha habang isinasara nila ang pinto. Ang hindi nila alam, ang original na titulo ng bahay at lupa ay nakatago sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam at nakapangalan lang sa akin. Ang bawat hininga ko ay tila pagyakap sa lamig ng kamatayan, habang ang bawat tibok ng aking puso ay paunti-unti nang humihina. Ako si Elena Santiago, 35 taong gulang, at narito ako sa isang sulok ng pasilyo ng ospital sa Metro Manila, naghihingalo. Ang aking mga bato at atay ay unti-unti nang bumibigay, at ang tanging naririnig ko ay ang pagbulong ng hangin sa aking tainga, tila paalam sa mundong ito. Ang kumot na manipis ay hindi sapat upang ipagtanggol ako sa lamig na humahaplos sa aking balat, at ang bawat hikbi ng aking katawan ay pinipilit kong itago sa loob. Hindi ko gustong marinig ng mga taong dumadaan ang tunog ng aking paghihirap. Alam ko, ako ay isang pasanin. Kakaunti lang ang aking lakas. Ang tanging nagpapaalala sa akin ng nakaraan ay ang mga salita ni Jello, ang aking asawa, bago siya umalis. Elena, aking sinta, sandali lang. Gagawin ko ang lahat. Alam mo naman ang kalagayan natin. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking tainga noon, ngunit ngayon, ito ay tunog ng isang pangako na kailanman ay hindi matutupad. Nakita ko ang kanyang likod habang palayo siya, ang kanyang magara at formal na suot ay tila nagliliwanag sa gitna ng dilim ng aking pag-asa. May isang saglit na nais kong humawak sa kanyang kamay, pigilan siya, ngunit alam kong wala akong karapatan. Masyado akong mahina. Masyado akong walang silbi. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lumang telepono, isang huling mensahe mula sa kanya, "Huwag kang mag-alala, makakahanap ako ng paraan," at pagkatapos ay wala na. Ang linya ay patay na. Ang aking pag-asa ay kasabay na ring namatay. Ang mga mata ko ay naglalakbay sa kisam, sa mga ilaw na kumikislap. Ito na marahil ang katapusan ng aking kwento. Isang ampon, walang sariling pamilya, walang pinagkunan ng lakas. Ang tanging pag-ibig na aking nakamit ay tila isang malaking kasinungalingan lamang. Ang mga nurse ay dumadaan, ang bawat isa ay may kanya-kanyang gawa, ngunit walang sinuman ang nagtatangkang lumapit sa akin. Para akong isang multo, isang pasyenteng walang halaga, itinapon na lamang sa pasilyo. Ang aking dignidad ay nawala, kasabay ng aking kalusugan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan, hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at sakit. Ang bawat pulso ay tila nagbibilang ng aking huling sandali. Ngunit, sa gitna ng aking matinding paghihirap at pagtanggap sa kamatayan, isang figura ang lumitaw. Isang lalaking nasa edad 40 hanggang 50, matipuno at may suot na mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang tindig ay matikas, at ang kanyang mga mata ay may taglay na kapangyarihan. Lumapit siya sa aking kinaroroonan, ang kanyang boses ay malalim at may otoridad. "Anong nangyayari dito?" tanong niya sa isang nurse na dumadaan. Ang nurse ay tila nagulat, hindi sigurado kung paano sasagutin ang tanong ng misteryosong lalaki. "Bakit nakahiga sa pasilyo ang pasyenteng ito?" Patuloy niya, ang kanyang tingin ay matalim. "Nasaan ang doktor? Ibigay ninyo sa kanya ang pinakamahusay na serbisyong medikal sa ospital na ito." Ngayon din ni. Ang mga salita niya ay tila bumubuhay sa akin, nagbibigay ng kakaibang panginginig sa aking katawan. "Sino siya?" "Hindi ko siya kilala." Ang nurse ay nagpaliwanag na hindi na raw ako kayang bayaran ng aking asawa at walang silid na bakante. Ang misteryosong lalaki ay ngumiti, isang ngiti na hindi ko maintindihan. "Wala kayong bakanteng silid? Kung ganoon, bilhin ko na lang ang ospital na ito. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ang pasyenteng ito ay ililipat sa pinakamahusay na room. Hindi ninyo alam kung sino ang inyong pinababayaan." Ang kanyang mga salita ay tila kidlat na tumama sa katawan ng mga staff ng ospital. Sa isang iglap, nagkagulo sila at agad akong inasikaso.
Hindi ko mawari kung ano ang nangyayari. Ang lahat ay tila isang panaginip lamang. Sa isang kisap mata, naroon ako sa isang marangyang silid na may kumpletong kagamitang medikal. Ang silid ay malinis, mabango at may tanawin ng syudad. Ang aking katawan ay inihiga sa isang malambot na kama at ang mga nurse ay agad na nagbigay ng kalinga. Ang lamig na kanina ay halos kumain sa akin ay napalitan ng init at ginhawa. Ngunit ang aking puso ay hindi pa rin mapakali. Sino ang lalaking ito? Ang kanyang pangalan ay Gino de la Cruz. Bakit niya ako tinutulungan? Mayroon ba siyang ibang pakay? Ang mga tanong na ito ay sumasayaw sa aking isip, habang ang isang maliit na sinag ng pag-asa ay dahan-dahang sumisikat sa aking madilim na mundo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit mayroon akong nararamdaman na ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang aking alaala ay bumalik 2 buwan na ang nakakaraan nang bigyan ako ng doktor ng unang diagnosis. Nasa aming maliit na inuupahang apartment kami noon na may mga dingding na basa. Itinapon ni Jello ang mga resulta ng test sa aming hapagkainan. Tingnan mo ito, Elena. Sakit ng mayaman sa katawan ng mahirap. Ito ay dahil sa genes ng iyong mga hindi kilalang magulang, sigaw ni Jello noon, namumula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa galit. Tagapagdala ng sakit. Hindi pa ba sapat na ulila ka at isang pabigat? Ngayon, sisirain mo pa ako. Sana nakinig ako sa nanay ko nang sinabi niyang huwag kitang pakasalan. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa aking isipan, parang mainit na bakal. Pinaniwalaan ko siya. Pinaniwalaan kong ako ay isang pabigat, na ang kawalan ko ng mga magulang ay ginawa akong second-class citizen na nararapat magdusa. Bumuntong hininga ng malalim si Gino de la Cruz, tila nabasa ang aking madilim na saloobin. Kinuha niya ang isang makapal na leather folder mula sa kanyang panloob na bulsa at dahan-dahan itong inilagay sa aking kandungan. Ang asawa ninyo ay isang napakasama at mapanlinlang na sinungaling, binibini, sabi ni Gino. Sa tuwing babanggitin niya si Jello, ang tono ni Gino ay naging malamig at matalim. Hindi kayo iniwan. 25 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng malawakang pagdukot ng mga sanggol sa maternity hospital na ito mismo, isang ospital na pag-aari ng inyong lolo. Naglaho kayo. Ang inyong ina ay pumanaw 1 taon pagkatapos dahil sa epekto ng nangyari, at ang inyong lolo ay ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paghahanap sa inyo. Sa kanyang nag-iisang apo. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ang folder. Sa loob ay may isang kupas na larawan ng isang sanggol na may hugis gasuklay na nunal sa kaliwang balikat. Ang kaparehong nunal na mayroon ako. At pagkatapos, isang ulat ng HIV test na may petsa 3 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang aking mga mata. 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon ko lang siya nakilala. Hindi ko po kinuha ang test na iyan, binibini, mabilis na putol ni Gino, mahigpit ang kanyang panga. Tingnan niyo ang pangalan ng nag-request ang test sa ilalim na linya. Ang nanginginig kong hintuturo ay sinundan ang dokumento. Naroon ang isang pangalan na kilala ko ng husto, ang pangalan na lagi kong iginagalang bilang puno ng aming pamilya. Nag-request, Angelo Ramos, noong gabing iyon, muling gumuho ang aking mundo. Jello. Alam niya, muling dumaloy ang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding sakit at nakakabinging pagkalito. Alam niya kung sino ang kanyang mga magulang. 3 taon na ang nakakaraan, nang hindi sinasadyang natagpuan niya ang lumang papeles ng adoption sa orphanage, kung saan kayo lumaki. Palihim siyang kumuha ng sample ng inyong buhok, at ikinumpara ito sa database ng mga nawawalang tao na ipinakalat namin, paliwanag ni Gino. Pinigilan ni Gino ang kanyang kamao, pinipigilan ang galit. Hindi niya ito sinabi sa amin ni sa inyo. Sa halip, itinago niya ito bilang alas sa kanyang manggas. Naghintay siya na pumanaw ang inyong lolo, ang presidente ng Solana Group, noong nakaraang buwan.
Ayon sa testamento ng presidente, kung hindi matagpuan ang apo, lahat ng ari-arian ay magiging frozen. Ngunit kung matagpuan ang apo na patay, ang kanyang asawa o legal na tagapagmana ay maaaring mag-claim ng humanitarian compensation na ilang milyong Philippine pesos. Nawalan ako ng hininga. Isang alon ng matinding pagduduwal ang kumalat sa aking tiyan. Sa lahat ng panahong ito, hindi lamang tamad si Jello. Naghihintay siya na mamatay ako. Pinabayaan niya na lumala ang aking sakit. Tumanggi siyang dalhin ako sa isang espesyalista. Binigyan niya lamang ako ng mga gamot mula sa botika at pinilit ako sa psikolohikal na paraan upang sumuko. Lahat ng kanyang malupit na salita, lahat ng kanyang mga akusasyon ng pagdadala ng kamalasan, lahat ay isang script upang iparamdam sa akin na ako ay walang silbi at mamatay ng mas mabilis. Hindi po siya naghanap ng utang, binibini, patuloy ni Gino, hinila ako palabas sa aking mga iniisip. Kinuha niya ang remote ng telebisyon at binuksan iyon. Ang malaking screen sa dingding ay bumuhay, nagpapakita ng isang recording mula sa mga security camera ng parking area ng ospital. Sa screen, nakita si Jello na naglalakad ng payapa, patungo sa isang pulang sedan na nakaparada sa isang madilim na sulok. Bumukas ang pinto ng kotse at isang dalagita na nakasuot ng makipot na damit ang bumati sa kanya. Sumakay si Jello at naghalikan sila. Pagkatapos, mabilis na umalis ang kotse sa parking area, iniwan akong namamatay sa emergency room. Ang babaeng iyan ay, tanong ko, walang laman ang aking boses. Ang sekretarya mula sa opisina na sinabi ni Jello na siya ay tinanggalan ng trabaho 6 na buwan na ang nakakaraan. Lumabas na patuloy pa rin siyang nagtatrabaho doon at kamakailan ay na-promote pa nga, sagot ni Gino. Ang sakit sa aking katawan ay nawala sa isang iglap, pinalitan ng apoy ng galit na nagliliyab sa aking dibdib. Ang aking taos-pusong pagmamahal sa loob ng 5 taong kasal ay naging laso na dahan-dahang pumapatay sa akin. Iniwan niya ako ng higit na kailangan ko siya, para sa ibang babae at para sa mama ng iiwan ko kapag ako ay namatay. Tiningnan ko si Gino. Ang awa sa aking mga mata ay nagbago. Sa halip ay lumago ang isang bagong determinasyon, matigas na bakal. Senyor Gino, tawag ko sa kanya, opo, binibini. Lahat ng pasilidad ng ospital na ito at ang kapalaran ng aking lolo ay sa akin na ngayon. Kayo ang nag-iisang may-ari ng Solana Medical Group at lahat ng ari-arian nito. Sa isang pirma lamang ninyo, maaaring bilhin ng libu-libong beses ang kayabangan ng inyong asawa. Hinigpitan ko ang mga silk na kumot hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Kung gayon, huwag niyo na akong tawaging binibini, malamig kong sabi. Tulungan niyo akong gumaling. Gusto kong makita ang mukha ni Angelo Ramos kapag nalaman niyang ang bangkay na iniwan niya ay maaaring bumangon mula sa libingan. Isang bahagya at makahulugang ngiti ang sumilay sa mukha ni Gino. Yumuko siya ng may paggalang. Masusunod po, Presidenta Reyna. Pero bago po iyan, may isa pa po kayong dapat makita sa inyong personal na account, nakaka-activate lang namin. Sapat na kapabayaan si Angelo para mag-iwan ng digital trail. Ano pa ang itinago ng anghel na may mukhang demonyong iyon? Ang sakit sa aking katawan ay unti-unting lumipas, pinalitan ng apoy ng galit na nagliliyab sa aking dibdib. Ang aking taos-pusong pagmamahal sa loob ng 5 taong kasal ay naging laso na dahan-dahang pumapatay sa akin. Iniwan niya ako ng higit na kailangan ko siya, para sa ibang babae at para sa mama ng iiwan ko kapag ako ay namatay. Tiningnan ko si Gino. Ang awa sa aking mga mata ay nagbago. Sa halip ay lumago ang isang bagong determinasyon, matigas na bakal. Senyor Gino, tawag ko sa kanya. Opo, binibini. Lahat ng pasilidad ng ospital na ito at ang kapalaran ng aking lolo ay sa akin na ngayon. Kayo ang nag-iisang may-ari ng Solana Medical Group at lahat ng ari-arian nito. Sa isang pirma lamang ninyo, maaaring bilhin ng libu-libong beses ang kayabangan ng inyong asawa. Hinigpitan ko ang mga silk na kumot hanggang sa pumuti ang aking mga buko.
Kung gayon, wag niyo na akong tawaging binibini, malamig kong sabi. Tulungan niyo akong gumaling. Gusto kong makita ang mukha ni Angelo Ramos kapag nalaman niyang ang bangkay na iniwan niya ay maaaring bumangon mula sa libingan. Isang bahagya at makahulugang ngiti ang sumilay sa mukha ni Gino. Yumuko siya ng may paggalang. Masusunod po, Presidenta Reyna. Ngunit bago pa ako tuluyang makahinga ng maluwag, biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Si Gino ang sumagot. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso. Presidenta Reyna, may balita po tayo mula sa aming toxicologist, si Dr. Mendoza, na ipinatawag natin mula sa Singapore. Mahalaga po. Pumayag ako. Tumango si Gino at agad na nag-ayos ng video conference sa isang malaking screen sa dingding. Lumabas ang mukha ng isang matandang doktor, seryoso. Presidenta Reyna, sabi niya, gamit ang bago kong pangalan. Pagkatapos naming suriin ang inyong buhok, kuko, at ang mga natirang tissue mula sa inyong bato na inalis namin kamakailan, may nakita kaming napaka-abnormal. Mahigpit kong hinawakan ang aking kumot. Diretsahin niyo po ako, doktor. Kumalat po ba ang cancer o permanente na ang aking kidney failure? Dahan-dahang umiling si Dr. Mendoza. Hindi po cancer at ang inyong kidney failure ay hindi dahil sa degenerative disease o sa inyong diet. Nakakita kami ng napakataas na antas ng arsenic sa inyong katawan. Ibinigay niya sa akin ang isang papel kung saan may isang pulang graph na tumaas ng husto. Ito po ay hindi aksidenteng exposure sa kapaligiran. Ang pattern ay nagpapahiwatig na ibinigay ito sa inyo sa maliliit na dosis, regular at araw-araw. Sa loob ng hindi bababa sa nakaraang 6 na buwan. Huminto ang aking mundo. Arsenic. Lason sa daga. Ibig sabihin may naglason sa akin. Tanong ko, may buhol sa aking lalamunan. Bigla kong naramdaman na tuyo ang aking bibig. Parang muli kong nalasahan ang mapait, metal na lasa sa ilalim ng aking dila. Tama po, sagot ni Dr. Mendoza. Ang arsenic ay walang lasa o amoy at madaling matunaw sa mainit na tubig. Ang mga sintomas ay katulad ng sa karaniwang sakit. Pagduduwal, pagsusuka, pagkalagas ng buhok, pagdidilim ng balat, at dahan-dahang pagkasira ng internal organs. Napaka-meticulous at matyaga ng gumawa nito. Hindi niya kayo gustong mamatay ng mabilis. Gusto niya kayong dahan-dahang patayin upang magmukha itong natural na kamatayan at maiwasan ang autopsy. Uminit ang aking dugo. Lumipad ang aking alaala sa nakaraan sa maliit na kusina ng aming basa-basang inuupahang apartment. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, bawat gabi, laging napakamaalaga ni Jello. Elena, inumin mo itong gamot herbal. Binili ko ito ng mahal para mabilis kang gumaling. Naaalala kong sabi ni Jello, inaabot sa akin ang isang tasa na may malabong, mainit na likido. Naaalala ko kung paano niya laging hinihintay na inumin ko ang huling patak. Naaalala ko ang kanyang ngiti habang nakasimangot ako, pinipigilan ang pagduduwal pagkatapos uminom. Akala ko'y ngiti iyon ng pagsuporta mula sa isang tapat na asawa. Lumabas ng ngiti iyon ng kasiyahan ng isang mamamatay tao na nakikita ang kanyang biktima na nilulunok ang patibong. Angelo Ramos, bulong ko, halos mapangiwi sa lasa ng pangalan niya sa aking dila. Lumapit si Gino na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ang walang hiyang iyon. Tama nga. Kaya pala siya sigurado na mamamatay kayo at tumangging humanap ng mas maraming paggamot. Alam niya mismo kung ano ang pinapakain niya sa inyo. Hindi lang niya ako iniwan, bulong ko. Isa-isang dumaloy ang mga luha ng galit. Sinubukan niya akong patayin. Ang asawa ko, ang lalaking natutulog sa tabi ko bawat gabi, ay nilalason ang aking inumin habang sinasabi niya, mahal kita. Ang sakit ng pagtataksil sa nakaraang kabanata ay wala kumpara dito. Ito ay purong kasamaan. Hindi tao si Jello. Siya ay isang demonyo na may maskara. Hindi niya ako inalagaan dahil sa pagmamahal,
kundi upang matiyak na maibibigay niya ang dosis ng lason sa tamang oras. Doktor, sabi ko, pinunasan ng bigla ang aking mga luha. Sapat na po ba ang ebidensyang medikal na ito para maipakulong siya? Sapat na po ito para magsimula ng investigasyon, Presidenta, sabi ni Dr. Mendoza. Ngunit para akusahan siya ng premeditated attempted murder, kakailanganin ng pulisya ang physical evidence. Ang lalagyan na naglalaman ng lason o mga natira sa inumin na dati niyong iniinom. Nanlamig ako. Natira sa inumin? Ang garapon ng kristal. Sigaw ko. May garapon ng kristal sa itaas na aparador ng kusina sa inuupahang apartment. Sabi ni Jello ay espesyal na herbal powder iyon na hindi dapat masinagan ng araw. Half-filled pa iyon nang dalhin ako sa ospital. Mabilis akong bumaling kay Gino. Senyor Gino, na-vacate na po ba ni Jello ang apartment na iyon? Mabilis na tiningnan ni Gino ang kanyang telepono. Hindi pa po, Presidenta. Ayon sa ulat ng field team, hindi pa po bumabalik si Jello doon mula nang kayo ay maospital. Masyado siyang abala sa pagwaldas ng pera sa bago niyang apartment. Pero ang rental contract ay magtatapos sa makalawa. Nagbanta na ang may-ari na itatapon ang lahat kung hindi aalisin ang mga gamit bago iyon. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok muli. Kung lilinisin ng may-ari ang bahay na iyon at itatapon ang garapon sa basura, ang kritikal na ebidensya na nilason ako ni Jello ay mawawala magpakailanman. Kung wala ang garapon na iyon, maaaring ipilit ni Jello na nalason ako sa pagkain sa labas o anumang iba pang dahilan. Tumayo ako ng bigla, hindi pinansin ang bahagyang pagkahilo. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa apartment na iyon ngayon din, utos ko. Pero, Presidenta, ang inyo pong kondisyon ay hindi pa stable para ilantad ang sarili sa emosyonal na stress o sa ganoong uri ng kapaligiran na hindi po ligtas para sa inyo ngayon, pagpigil ni Gino, nag-aalala. Sa seguridad, sigaw ko. Ang galit ay nagbalik sa akin ng lakas sa isang iglap. Ang buhay ko'y muntik nang matapos sa kamay ng lalaking iyon. Hindi ko hahayaan na makatakas siya dahil sa takot kong madumihan ang sarili ko. Ako mismo ang kukuha ng ebidensya ng kanyang krimen. Nakita ni Gino ang aking matibay na tingin. Tumahimik siya sandali pagkatapos ay masunuring tumango. 2 linggo ang lumipas, parang isang malabong ngunit magandang panaginip. Hindi na ako nagigising sa tunog ng patak ng ulan sa aking mukha mula sa tumutulong bubong, ni sa sigaw ng mga nagpapautang na kumakatok sa metal na pinto ng aming inuupahang apartment. Sa halip, bawat umaga ay ginigising ako ng sinag ng araw na sumisilip sa makapal na kortinang seda at ang amoy ng pinakamahusay na konsom na inihain sa isang silver tray. Ang medical team na ipinatawag ni Gino ay nagtrabaho ng may kamangha-manghang kahusayan. Nagtagumpay ang operasyon upang alisin ang mga toxins sa aking katawan. Ang pamamaga ng aking mga bato at atay ay hindi dahil sa genetic disease, kundi sa kakaibang substance na naipon sa aking sistema. Naramdaman ko ang bagong enerhiya na dumadaloy sa aking katawan na dati tila napakamarupok, tila ayaw ng mabuhay. Dahil sa vitamin serums at intensive skincare na ibinigay ng isang pangkat ng dedikadong nurse, muling bumalik ang kulay sa aking mga pisngi na dati maputla na parang bangkay. Ngayong umaga, sa unang pagkakataon, pinayagan ako ni Gino na bumangon mula sa kama ng walang wheelchair. Dito po, Presidenta Reyna, ipinapalit ko po ang salamin sa banyo ng mas malaki upang makita nyo ang tunay ninyong sarili. Sabi ni Gino habang binubuksan niya ang pinto ng isang maluwag na banyo na doble pa ang laki kaysa sa aming dating inuupahang apartment. Pumasok ako. Ang aking mga paa ay walang sapin sa mainit na marble floor. Sa harap ng salamin na abot sa kisame, nanlamig ako. Nawalan ako ng hininga. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay isang estranghero. Ang aking buhok na dati tuyo at marupok, na dati pinupulupot ko lang sa kung anong paraan, ngayon ay isang talo ng itim at makinang na alon na umaabot sa aking likod, salamat sa stylist na ipinapunta sa aking silid.
Ang aking balat, na dati tuyo at magaspang, ngayon ay hydrated at kumikinang. Ang aking mga pisngi, na dati inakalabas dahil sa malnutrisyon, ngayon ay mukhang elegante at determinado, nagpapa-frame sa mga bilog at matalim na mata. Puno ng mga tanong sa halip na takot, hinawakan ko ang aking pisngi. Ito ako, bulong ko. Iyan ang tunay na mukha ng apo ng Solana Group, sabi ni Gino, na nakatayo sa pintuan, ngumingiti ng may pagmamalaki. Tinago lamang ng kahirapan at paghihirap, ngunit ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Bumaling ako kay Gino. Unti-unting nawala ang pagkamangha, napalitan ng mapait na realidad na muling kumapit sa akin. Ang dahilan kung bakit ako naririto, ang pagtataksil, ay nagparamdam na walang saysay ang lahat ng kagandahan at kayamanan na ito. Sinabi nyo, si Jello ay nag-iwan ng digital trail, sabi ko, hindi pinansin ang papuri ni Gino at dumiretso sa punto. Naglakad ako patungo sa sofa at umupo ng tuwid, isang bagong tindig na natutunan ko ng instinct. Tumango si Gino, kinuha ang isang manipis na tablet at inilagay iyon sa mesa sa harap ko. Lumiwanag ang screen, nagpapakita ng isang serye ng bank statements at online purchase records. Sinundan namin ang mobile activity ng inyong asawa, mas tumpak, ng inyong dating asawa, matapos niya kayong iwan sa emergency room noong gabing iyon, paliwanag ni Gino. Dumulas ang kanyang matatandang daliri sa screen. Tingnan niyo ito. Nanlaki ang aking mga mata sa mga numero at lokasyon. Sa parehong oras na ako ay naghihingalo at sinasabi niyang mangungutang siya, nagbayad si Jello ng halos 75,000 sa isang luxury jewelry boutique sa sentro ng syudad. Basag ang aking boses. Sinabi niya sa akin na wala kaming pera para sa bill ng kuryente. Sinabi niyang kailangan naming mag-ayuno tuwing Lunes at Huwebes para makatipid. At lumabas na mayroon siyang 800,000 sa isang lihim na account. At tingnan niyo itong online taxi booking record, patuloy ni Gino ng walang awa. Ang kasaysayan ng mga biyahe ay nagpapakita ng isang pare-parehong pattern. Sa tuwing sinasabi ni Jello na aalis siya para sa night shift sa trabaho o weekend shift, sa katotohanan, pupunta siya sa isang luxury apartment sa Bonifacio Global City, Metro Manila. Hindi iyon ang opisina, hindi ang pabrika, hindi ang construction site na sinasabi niya sa akin ng may awa. Vista Verde Apartments, 1,208, binasa ko ng mahina. Inupahan sa pangalan ng isang babaeng nagngangalang Sofia. Ang sekretarya na nakita niyo sa security cameras, dagdag ni Gino, nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang bagong cellphone na inihanda ni Gino sa mesa. Ang aking lumang telepono na may basag na screen ay itinapon na. Gamit ang matitigas na daliri, dinial ko ang numero ni Jello na kabisado ko, ang numero na dati isabik kong hinihintay ang ringtone. Pipi. Sumagot ang malamig, mekanikal na tono. Ang numerong inyong tinawagan ay hindi available. Sinubukan ko muli, pareho ang resulta. Nagpalit siya ng numero. Itinapon niya ako. Akala niya ipatay na ako, walang pamilya, sinusunog na ng social services. Wala nang silbi, Presidenta, sabi ni Gino, malumanay ngunit matatag ang boses. Nagpalit na siya ng numero. Para sa kanya, ang mahirap at may sakit na si Elena Santiago ay bahagi na ng nakaraan. Dahan-dahan kong inilapag ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang ang isang malamig na sensasyon na kumalat mula sa aking paa hanggang sa aking ulo. Isang payapa, ngunit nakamamatay na kalamigan. Senyor Gino, tawag ko sa kanya. Opo, Presidenta. Ano po ang kabuang liquid assets na pwede kong magamit ngayon? Nag-type si Gino sa tablet at ipinakita iyon sa akin. Ang dami ng zero ay napakahaba na kinailangan kong bilangin ng 2 beses. Isang halaga na maaaring bilhin ang kayabangan ni Jello at higit pa, maging ang buhay ng kanyang mga kaapu-apuhan hanggang sa ika-7 henerasyon. Ang inyong access ay walang limitasyon. Ang inyong Black Jesus card ay na-activate ngayong umaga.
Tumayo ako at muling naglakad patungo sa salamin. Tiningnan ko muli ang aking sarili. Sa pagkakataong ito, hindi ko nakita ang isang biktima. Nakita ko ang isang predator na bagong gising mula sa mahabang pagtulog. Ihanda ang sasakyan, matatag at walang duda ang aking boses. At sabihin sa AK team na sundan ang kasalukuyang lokasyon ng bagong mobil ni Jello. Tiwala ako na binabantayan na nila ito. Ngumiti ng malawak si Gino. Sa pagkakataong ito, iyon ay isang nakakatakot na ngiti. Nahanap na po namin siya, Presidenta. Nasa isang nightclub siya ngayon. Tila ipinagdiriwang niya ang kanyang kalayaan sa pananalapi. Perpekto, sabi ko, kinuha ang malambot na fur coat na nakasabit sa isang silya. Pumunta tayo doon. Ngunit hindi bilang si Elena Santiago, ang asawa ni Angelo Ramos. Ang Elena na iyon ay namatay sa pasilyo ng ospital. At paano po kayo magpapakilala? Bumaling ako at nagbigay ng isang malamig at bahagyang ngiti. Bilang kanyang bangungot. Sa screen ng tablet na nakabukas pa rin, isang pulang tuldok ang kumikislap, nagpapahiwatig ng lokasyon ni Jello. Isang tahimik na tuldok na walang kamalay-malay na isang bagyo ang paparating diretso sa kanya. Isang oras matapos ang aming pag-uusap, ang aking luxury sedan ay tahimik na huminto sa pasukan ng isang makipot at maputik na eskinita. Kulay abo ang kalangitan na sumasalamin sa aking madilim na kalooban. Ang mga kapitbahay ay tumitingin ng may pagtataka sa kuminang na sasakyan na nakaparada doon. Kahit sa pinakamalalim nilang panaginip, hindi nila maiisip na sa loob ay naroon ang kapitbahay na lagi nilang sinitsismis dahil sa kahirapan. Nagsusuot ako ng isang malaking itim na face mask at isang malapad na brimmed na sombrero upang matakpan ang halos lahat ng aking mukha, pinagmamasdan ang paligid ng may matalim na mata. Naghanda si Gino at 2 bodyguard upang bumaba. Maghintay kayo dito. Si Senyor Gino at ako lang ang papasok. Masyado tayong makakakuha ng atensyon, bulong ko. Naglakad kami sa makipot na eskinita na umaalingasaw sa amoy ng imburnal. Ang aking mga yapak ay matatag patungo sa bahay numero 13G. Ang lumang bakal na pinto ay pareho pa rin, ang pintura sa dingding na nagbabalat ay ganoon din ito ang lugar kung saan ako dahan-dahang namamatay. Madali lang na binuksan ni Gino ang kandado. Bumukas ang pinto ng may nakakapanindig balahibong ingay. Isang amoy ng halumigmig ang tumama sa aming ilong. Ang silid ay magulo. Ang aking mga lumang damit ay nakakalat sa sahig. Siguradong ginulo ni Jello ang aparador, naghahanap ng konting pera na maaaring naitago ko. Dumiretso ako sa kusina. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok habang hinahawakan ko ang lumang hawakan ng itaas na aparador. Pakiusap, Diyos ko, naroon pa sana ang ebidensya. Bumukas ang pinto ng aparador. Wala. Nawalan ako ng hininga. Walang laman ang istante. Ang garapo ng kristal na naglalaman ng nakamamatay na herbal powder ay wala sa lugar nito. Malas, bulong ko. Tila itinapon na niya, Presidenta, sabi ni Gino. Hinawakan ng aking balikat at itinuro ang isang nakatumbang plastik na basurahan sa isang sulong ng kusina. Sa pagitan ng mga balot ng instant noodles at bulok na basura, nakita ang mga piraso ng kumikinang na kristal na nakakalat doon, isang dilaw-puting pulbos na nagsisimulang mamuo dahil sa halumigmig. Lumuhod ako. Hindi ko pinansin na nadumihan ang aking mamahaling damit sa madulas na sahig ng kusina. Gamit ang isang panyo, maingat kong pinulot ang mga natira ng pulbos. Ito, bulong ko, nanginginig ang boses. Ang kanyang sandata ng pagpatay. Ngunit bago pa ako tumayo, ang tunog ng isang motorsiklo ay huminto sa harap mismo ng bakod ng bahay. Isang tunog na napakapamilyar. Ito ang tunog ng lumang motorsiklo ni Jello. Ay, nakalimutan ko ang mga susi. Narinig naming reklamo ni Jello mula sa labas ng bahay. Lumapit ang tunog ng mga yapak sa pangunahing pinto. Nakatrap kami ni Gino sa kusina. Wala nang ibang labasan kundi ang pangunahing pinto na malapit ng buksan ng aking asawa,
ang mamamatay tao na may malamig na dugo. Paano ako makakalabas dito nang hindi nabubunyag ang aking pagkakakilanlan? Ang hininga ni Gino ay isang mahinang hinga sa aking tainga. Ang kanyang malakas na kanang kamay ay humawak sa aking braso at hinila ako patungo sa makipot na banyo na nasa tabi lang ng kusina. Dahan-dahang sumara ang plastik na pinto ng banyo na may basag na bisagra nang walang ingay na nag-iwan lamang ng isang maliit na siwang kasing laki ng butas ng karayom upang makasilip kami palabas. Ang amoy ng murang sabon at ang lumot na sahig ng napakaliit na espasyong ito ay muling nagpalabas ng aking mga nakaraang trauma. Dito ako dati umiiyak ng palihim kapag nakakalimutan ni Jello na bayaran ang bill ng tubig at kami nawawalan ng tubig sa loob ng ilang araw. Ngunit ngayon, hindi na ako ang umiiyak na asawa. Isa na akong mga ngaso na nagtatago sa lungga ng lobo. Malakas na umalingaw-ngaw ang mga yapak ni Jello sa basag na tiled floor. Pumasok siya sa sala habang sumisipol, isang sipol na nagpapahiwatig na nasa mabuting kalooban siya. Paksyat na bahay, reklamo niya ng malakas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa kusina. Mainit, mabaho at makipot. Buti na lang at malapit na akong makalaya sa kubo ng kalungkutan na ito, narinig kong sabi ni Jello. Ang bawat salita niya ay tumusok sa aking puso, higit pa sa anumang karayom sa ospital. Kubo ng kalungkutan. Ganyan niya tinawag ang bahay kung saan binuo namin ang aming mga pangarap. Dumaan siya sa siwang ng pinto, isang anino na may dalang bigat ng kasinungalingan. Nakasuot siya ng mamahaling seda na polo, siguradong binili mula sa paunang bayad ng 500 milyong piso na ibinigay ko sa kanya kahapon. Napaka-ironic. Inaalipusta niya ang bahay na pinagsamahan namin gamit ang sarili kong pera. Naghahanap siya sa mga drawer sa sala. Nasaan na ba ang susi ng bodega? Sumpa, sigurado akong iniwan ko dito kahapon. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Para itong lalabas sa aking dibdib. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak ang panyo na may pulbos ng arsenic. Kung papasok si Jello sa kusina, o mas masahol pa, kung papasok siya sa banyo para umihi, tapos na ang lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Jello. Sinagot niya ito ng may kayabangan. Hello. Hip. Anong sabi mo? Kulang ang materyales? Di bumili ka. Ipinadala ko na ang pera. Huwag mo akong abalahin sa maliliit na bagay. Hindi na ako isang piyon. Sihi na ako, sigaw niya ng bigla. Pinatay niya ang tawag ng may inis. Pagkatapos ay napako ang kanyang tingin sa isang pako sa dingding malapit sa labasan. Ayun, nandoon lang pala ang susi. Kinuha ni Jello ang nakasabit na susi nang hindi man lang tumitingin sa direksyon ng kusina. Tumalikod siya at lumabas. Narinig namin ang malakas na pagsara ng pinto at ang tunog ng motorsiklo na papalayo. Bumagsak ako sa basang sahig ng banyo. Hindi na ako kayang dalhin ang aking mga binti. Agad akong tinulungan ni Gino na tumayo at pinagpagan ang alikabok sa aking mamahaling damit. Ayos lang po ba kayo, Presidenta? Nag-aalala niyang tanong, tumango ako, habang naghahabol ng hininga. Unti-unting nawala ang takot at isang bagong alon ng puot ang pumalit. Narinig ko ang lahat ng sinabi niya. Kubo ng kalungkutan. Iyon ang tawag niya sa bahay na pinangarap naming dalawa. Umalis na tayo dito, Senyor Gino, malamig kong sabi. Nasa atin na ang ebidensya. Ngayon, oras na para matikman niya ang sakit. Pagbalik sa aking marangyang opisina, hindi ako nagsayang ng oras. Ang nakalalasong pulbos ay ipinadala sa isang pribadong forensic laboratory upang matiyak ang chain of custody. Ngayon, oras na para laruin ang barahan ng investor. Umupo ako sa aking upuan bilang sihi at tiningnan ang screen ng computer na nagpapakita ng datos ng proyektong real estate ni Jello. Kumusta ang estado ng mga permit? Tanong ko kay Gino. Nakaayos na po, Presidenta. Ang Urban Planning Department ng City Hall ay ipipigil ang construction permit para sa lupa ng proyekto ni Jello.
dahil sa isang lumang alitan sa lupa. Ang opisyal na abiso ng pag-freeze ng proyekto ay darating sa kanyang mesa ngayong hapon. Magaling! Ngumiti ako sa gilid. Nakabili na siya ng mga materyales, nakarenta ng mga heavy machinery, at nagbayad ng paunang bayad sa mga manggagawa gamit ang aking kapital. Kung hihinto ang proyekto, maglalaho ang perang iyon, at ayon sa kontrata, patuloy ni Gino, kung maantala ang proyekto ng higit sa 2 linggo, kailangan niyang ibalik ang kapital kasama ang multa. Masusukol siya. Hindi sapat, putol ko sa kanya. Kumuha ako ng bagong prepaid phone. Gusto kong sirain ang kanyang isip bago ko sirain ang kanyang bulsa. Binuksan ko ang messaging app, inilagay ang bagong numero ni Jello, at nagsulat ng isang maikling pangungusap na magpapanatili sa kanya na gising ngayong gabi. Mensahe, ipinadala, Jello, aking sinta, napakasarap ng pinainom mong gamot herbal. Sayang at nabasag ang bote sa kusina, ngunit huwag kang mag-alala, iningatan ko ang natira. Pindot, send. Sa kabilang panig ng lungsod, sa kanyang bagong inuupahang maliit na opisina, si Jello ay nakaupo ng walang pakialam, nakapatong ang kanyang mga paa sa mesa. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Sa kanyang mesa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification ng mensahe. Tiningnan ni Jello ng may inis, iniisip na mensahe lang iyon ng pagbati mula sa isang kasamahan. Kinuha niya ang telepono, binuksan ito, at binasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mukha ni Jello, na kanina lang ay namumula sa tuwa, ay biglang namutla na parang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga salita, gamot herbal, nabasag ang boat crash. Nahulog ang tasa ng kape na hawak niya, nabahiran ang sahig at ang kanyang mamahaling sapatos. Hindi maaari, ungol niya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sino-sino ka? Mabilis siyang nag-reply. Sino ka? Agad na dumating ang isa pang sagot. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang text, kundi isang larawan. Isang larawan ng isang dilaw na pulbos sa isang puting panyo, na may background ng tiled floor ng kanyang lumang apartment na masyadong pamilyar sa kanya. Sa ilalim ng larawan, isang text na nagsasabing, binabati ka ng iyong asawa mula sa kabilang buhay. Sa sobrang takot, ibinato ni Jello ang telepono sa dingding. Bumilis ang kanyang paghinga. Malamig na pawis, kasing laki ng butil ng mais, ang dumadaloy sa kanyang sentido. Patay na si Elena. Sigurado siya. Iniwan niya itong naghihingalo, nasa koma. Imposibleng nakaligtas ito. Kung gayon, sino iyon? Isang multo. O may iba pang nakakaalam ng kanyang sikreto. Tok, tok. May kumatok sa pinto ng opisina. Nagulat si Jello. Sino yan? Sigaw niya ng hysterikal, pumasok ang isang empleyado na may takot sa mukha. Sir, may dumating pong abiso mula sa City Hall. Sabi po, ang proyekto natin ay pansamantalang sinuspinde dahil sa problema sa lupa. Bumagsak si Jello sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo. Sa isang banda, ang takot sa isang multo. Sa kabilang banda, ang sakuna sa kanyang negosyo. Pakiramdam niya ay sumisikip ang mga pader ng opisina, dahan-dahan siyang itinutulak patungo sa kabaliwan. Sa aking opisina, nakita kong namarkahan na bilang inabasa ang mensahe. Inilapag ko ang telepono ng tahimik. Nakulong na siya sa espiral ng takot. Senyor Gino, mahina kong sabi. Ihanda na ang sasakyan ngayon. Gusto kong bisitahin ang ating nagpapanik na investor bilang si Reyna, upang ipakita ang aking pagkadismaya sa kanyang mahinang pagganap. Ngumiti si Gino. Alam niyo po talaga kung paano pahirapan ang isang tao, Presidenta. Natuto ako sa pinakamagaling, sagot ko, habang tinitingnan ang isang kalahating sunog na larawan ng aming kasal. Ang aking sariling asawa. Ngunit ang hindi ko pa alam noon, ay si Jello, na nasukol na, ay gagawa ng isang bagay na mas mapanganib at walang ingat kaysa sa paglalagay ng lason sa inumin.
Noong hapong iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Tila umiiyak din ang langit sa nakakaawang anyo ng lalaking nakatayo, basang-basa, sa harap ng information counter ng ospital. Si Angelo Ramos, na dating maayos na nakasuklay ang buhok gamit ang mamahaling gel, ngayon ay mukhang baliw. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay namumula, nagpapakita ng kabaliwan, at ang kanyang paghinga ay hindi regular at mabigat. Tingnan niyo ulit, miss. Sigaw ni Jello, malakas na pinalo ang marble counter. Napalingon ang ilang bisita sa ospital. Ang pangalan ng asawa ko ay Elena Santiago. Na-admit siya sa emergency room 2 linggo na ang nakakaraan. Kailangan ko ng death certificate. Kailangan kong i-claim ang insurance. Natakot ang nurse sa counter, ngunit patuloy pa rin ang kanyang mga daliri sa keyboard ng computer. Patawad po, sir. 3 beses ko na pong sinuri ang aming database, nanginginig na sagot ng nurse. Walang pasyenteng nagangalang Elena Santiago na namatay sa petsang iyon. Walang record ng pagpasok o paglabas. Sinungaling! Sigaw ni Jello ng histerikal. Hinawakan niya ang nurse sa kwelyo ng uniforme, ngunit mabilis siyang pinigilan ng 2 malalaking gwardiya mula sa likod. Bitawan niyo ako. Namatay ang asawa ko dito. Iniwan ko siya sa pasilyo na iyon. Sigaw ni Jello, itinuturo ngayon ang walang laman na pasilyo ng emergency room. Siguradong itinago niyo ang katawan o itinapon sa ilog. Sir, kung hindi kayo kakalma, tatawag kami ng pulis, banta ng isang gwardiya habang kinalagad nila si Jello palabas ng lobby. Itinapon si Jello sa maputik na sahig ng parking area. Napaupo siya sa matigas na aspalto. Agad siyang binasa ng ulan. Malamig iyon, ngunit ang lamig na iyon ay wala kumpara sa takot na nagpapalamig sa kanyang dugo. Nawawalang mga record. Kung hindi nakarehistro si Elena bilang namatay, ibig sabihin ay buhay pa siya. Ngunit paano? Naghihingalo na ang babaeng iyon. Wala siyang kahit 1 sentimo. Sino ang tumulong sa kanya? At ang mapanirang mensahe na iyon ang larawan ng lason. Arg! Hinawakan ni Jello ang kanyang buhok sa sobrang pagkabigo. Ang imahe ni Elena na bumabalik mula sa libingan upang maghiganti ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng kanyang basang jacket. Kinuha ni Jello ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Lumiwanag ang screen, ipinapakita ang pangalan na ngayon ay naging isa pa sa kanyang pinakamalaking pinagmumulan ng takot. Opisina ni Presidenta Reyna. Lumunok si Jello at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Hello, Mr. Ramos. Malamig at propesyonal ang boses ng babae sa kabilang linya. Pinapasabi po ni Presidenta Reyna na dahil opisyal na sinuspinde ng gobyerno ang inyong proyekto simula ngayon, ipinapaalam ko sa inyo na ayon sa Clause 2, Chapter 5 ng kontrata, ang inyong kumpanya ay nasa estado na ng default. Tila huminto ang puso ni Jello. Teka lang po, sekretarya. Pwede ko po bang ipaliwanag? Maliit na problemang administratibo lang po ito. Hindi po kailangan ni Presidenta Reyna ng paliwanag, biglang putol ng boses. Gusto niyang ibalik ang kanyang pera. Ang kapital na 500 milyong piso, kasama ang 20% multa, na nagkakahalaga ng 600 milyong piso. Ang deadline ng pagbabayad ay bukas ng 9:00 ng umaga. Kung hindi pa nailipat ang pondo bago iyon, ang aming legal team ay magpapatuloy na kunin lahat ng inyong personal na ari-arian at ay demanda kayo sa investment fraud. Biglang naputol ang tawag. Nanigas si Jello sa ilalim ng ulan. Dumulas ang telepono sa kanyang kamay at nahulog sa isang pudo ng tubig. 600 milyon para bukas ng umaga. Sinuri niya ang kanyang balanse sa banking API ng kanyang basag na telepono. 50,000 piso na lang ang natitira sa kanya. Ang natitira ay nagastos na niya sa pagrenta ng isang marangyang opisina, pagbili ng isang sports car,
online na pagsusugal, at sa pag-aasikaso kay Sofia, bangkarote na siya. Tapos na siya. Kung hindi siya magbabayad, makukulong siya. Kung imbestigahan ng pulis ang kanyang mga ari-arian, maaaring matagpuan nila ang trace ng pagbili ng arsenic. Kung ang multo ni Elena ay talagang magsusumbong sa kanya, kulungan o kamatayan. Iyon na lang ang mga pagpipilian. Naglakad si Jello ng pasuray-suray patungo sa kanyang kotse. Pumasok, malakas na isinara ang pinto, at inihiwalay ang sarili sa mundo. Sa katahimikan ng kotse, hinampas niya ang manibela habang humihikbi. Sinisi niya ang lahat, ang tangang hepe, ang City Hall, si Elena sa hindi mabilis na pagkamatay, at higit sa lahat, ang babaeng si Reyna. Dahil sa baliw na investor na iyon, ganito ako ngayon. Pinaglaruan niya ako sa isang demonyong kontrata, bulong ni Jello ng may kapaitan. Pagkatapos, isang madilim na pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan, isang pag-iisip na mas masama kaysa noong nagpasya siyang lasunin si Elena. Kung mamatay si Reyna, maaaring legal na mapawalang bisa ang kontrata. O kahit papaano, makakalikha ito ng sapat na gulo sa kanyang kumpanya para bigyan ako ng oras na tumakas sa bansa. Dalaga si Reyna, tila walang asawa o anak. Kung mawawala siya, sino ang maniningil sa kanya ng utang? Binuksan ni Jello ang glove compartment ng kotse. Nakatago doon ang isang tactical folding knife na binili niya para magyabang. Kinuha niya ang kutsilyo, inilabas ang matalim at makinang na talim. Akala mo kaya mo akong tapakan, Reyna, bulong ni Jello sa kanyang sariling refleksyon sa rearview mirror. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng determinasyon ng isang nasukol na mamamatay tao. Naalala niya na bukas ng gabi, magdarao si Reyna ng isang company gala upang ipagdiwang ang pagkuha ng kanyang bagong gusali. Ang parehong gusali ng club kung saan nagpapakasaya si Jello. Inanyayahan ni Reyna ang lahat ng kanyang mga business partner, kasama na siya. Ito ang perpektong pagkakataon. Sa gitna ng karamihan, o kapag nagbaba ng gwardya ang babaeng iyon sa likod ng entablado. Isasara ko ang iyong bibig magpakailanman, Reyna, ungol ni Jello. At pagkatapos, hahanapin ko kung saan nakatago ang bangkay ni Elena at susunugin ito hanggang maging abo. Pinaandar niya ang kotse. Ang ugong ng makina ay umalingaw ng mabangis, kasabay ng masamang intensyon na ngayon ay ganap ng naghahari sa kanyang kaluluwa. Hindi alam ni Jello na hindi siya nagpaplano ng pagpatay sa isang estranghero. Naglalakad siya diretso sa bitag na inihanda ng kanyang sariling asawa. Malayo, sa isang itim na sedan na nakaparada, ibinaba ko ang aking binoculars. Pumasok na siya sa yugto kung saan nawala na niya ang kanyang katinuan, Presidenta, ulat ni Gino mula sa harapang upuan. Mukhang napakapanganib niya. Hayaan mo siya, malamig kong sagot mula sa likurang upuan. Ang isang taong nalulunod ay kakapit sa kahit ano para mabuhay. Palakasin ang seguridad sa event bukas ng gabi, ngunit mag-iwan ng isang maliit na puwang. Hayaan mo siyang makalapit sa akin. Sigurado po ba kayo? Delikado po iyon. Gusto kong makita ang kanyang mga mata kapag nalaman niya kung sino ang sinusubukan niyang patayin. Senyor Gino, gusto kong makita niya si Elena sa loob ni Reyna bago ko siya wasakin. Dahan-dahang umandar ang aming sasakyan, iniwan si Jello na naghahasa ng kanyang kutsilyo sa dilim. Ang gabi ay tila bumaga sa bawat tibok ng aking puso, habang papalapit ako sa entablado. Ang ilaw ay nakatuon sa akin, ngunit hindi ko maramdaman ang init nito. Sa halip, ang lamig ng aking paghihiganti ang bumabalot sa aking buong pagkatao. Nagsimula akong magsalita, ang aking boses ay malinaw at matatag, magandang gabi sa inyong lahat. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa negosyo. Ang gabing ito ay para sa pagbubunyag ng katotohanan. Ang mga salita ko ay tila hangin na bumabalot sa bawat sulok ng silid, nagdadala ng kakaibang panginginig sa mga bisita. Inanyayahan ko si Jello na lumapit sa entablado. Nakita ko ang kanyang pagkabigla, ngunit naglakad pa rin siya patungo sa akin, ang isang kamay ay nakabaon sa kanyang bulsa,
hawak ang isang nakatagong patalim. Akala niya, ito na ang kanyang huling pagkakataon. Akala niya, malulusutan niya ako muli. Ngunit hindi na ako ang dating Elena. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang aking tinig ay malamig at walang emosyon. Matahimik ka ba, Jello? O natatakot kang makakita ng multo? Nakita ko ang isang bahagyang panginginig sa kanyang mga mata, isang mabilis na pagbabago sa kanyang anyo, ngunit agad niya itong itinago. Pagkatapos noon, ibinunyag ko ang isang recorder. Ang silid ay biglang natahimik, tila hinihintay ang bawat salitang lalabas mula doon. Pinatugtog ko ang usapan ni Jello at Sofia sa Zenith Club, ang mismong pag-amin niya sa pag-iwan at pagtatangka sa aking buhay. Narinig ng lahat ang kanyang boses, ang kanyang pagtanggap na pinainom niya ako ng lason upang makuha ang 150 milyong piso sa aking insurance. Ang bawat salita ay tila suntok sa dibdib, hindi lamang para kay Jello, kundi para sa bawat taong naroroon na saksi sa kanyang kadiliman. Nagsimula siyang magpanik. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng galit. Agad niyang binunot ang patalim mula sa kanyang bulsa at sumugod sa akin. Ngunit bago pa man niya ako maabot, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Gino de la Cruz. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Jello, pinilipit ito, at agad siyang itinumba sa sahig. Ang tunog ng buto na nabali ay tila musika sa gitna ng aking galit. Sa sandaling iyon, inalis ko ang aking clip sa buhok na may brilyante, at ang aking mahabang itim na buhok ay lumailay sa aking balikat. Kinuha ko ang panyo at dahan-dahang pinunasan ang makapal na make-up sa aking mukha. Ang bawat pahid ay tila naghubad ng aking maskara, naglalantad ng tunay na ako. Unti-unting lumabas ang pamilyar na mukha ni Elena Santiago, at ang kakaibang birthmark na hugis gasuklay sa ilalim ng aking mata. Tumingin ako ng direkta kay Jello na nakahandusay sa sahig. Ang aking boses ay tunay na sa akin, hindi na ang tinig ng isang reyna na ginagaya ko lang. Tumingin ka ng mabuti, Angelo Ramos. Hindi ako multo. Ako ang asawa mong pinagtangkaan mong lasunin, ang asawa mong iniwan mo sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa sobrang pagkabigla at takot. Ang kanyang bibig ay nakanganga, walang salitang lumalabas. Unti-unti kong nakita ang kanyang katawan na nanginginig at sa huli nawalan siya ng kontrol. Naiihi siya sa kanyang pantalon, ang baho ay kumalat sa hangin. Ang Jello na mayabang at makapangyarihan ay naging isang luhaan at kaawa-awang nilalang. Ang lahat ng kanyang ipinagmalaki ay naglaho sa isang iglap. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis, kasama ang forensic team na maihawak na maliit na bote ng arsenic bilang ebidensya. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na nagliliwanag sa madilim na gabi habang kinukunan ng litrato si Jello na nakaposas at nakahandusay sa sahig. Ang katarungan ay nakamit na, sa wakas. Ang mga flash ng mga kamera ng mga mamamahayag ay sumabog na parang kidlat sa isang bagyo, kinukunan ang pinakanakakahiyang sandali sa kasaysayan ng buhay ni Angelo Ramos. Ang lalaking ilang minuto pa lang ang nakakaraan ay pakiramdam na nasa tuktok ng mundo, ngayon ay nakahandusay sa sahig ng entablado, nakaposas, nakayuko ang likod. Ang kanyang mukha ay may pasa, hindi dahil sa pisikal na suntok, kundi sa epekto ng isang katotohanang masyadong masakit para tanggapin. Dalawang unipormadong pulis ang sapilitang humawak sa kanyang balikat upang itayo siya. Nagpumiglas si Jello. Ang kanyang mga mata, namumula at luhaan, ay frantic na sinusuri ang silid sa paghahanap ng isang takasan. Ngunit lahat ng daan ay sarado na. Nang magtama ang aming mga mata, huminto ang kanyang pagpupumiglas. Hindi na niya ako tiningnan ng may galit, kundi ng may nagmamakaawang tingin. Ang parehong tuso na tingin na laging nagpapalambot ng aking puso sa tuwing siya ay nagkakamali. Elena, aking sinta, basag ang kanyang boses, na may mga luhan ng buwaya. Pakiusap, nagkamali ako. Mahirap lang tayo kaya nawala ako sa isip. Ginawa ko ito para magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Mahal mo ako, hindi ba?
Alalahanin mo ang ating mga panata sa kasal, aking sinta, sa hirap at ginhawa. Tiningnan ko siya mula sa taas ng aking mga takong, walang ekspresyon. Wala na ang kaba sa aking dibdib na laging lumilitaw sa tuwing maririnig ko ang kanyang boses. Ang aking puso ay walang laman, malamig, ngunit payapa, parang isang nagyelong lawa na hindi na natitinag kahit ng pinakamaliit na bato. Dahan-dahan akong lumapit. Sinubukan akong pigilan ni Gino, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang ipahiwatig na ayos lang ako. Tumayo ako sa harap mismo ng mukha ng lalaking dati kong mundo. Mga panata sa kasal, ulit ko ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga bisita, na nanigas pa rin sa kanilang mga lugar. Ang mga panata na iyon ay nilason mo, kutsara-kutsara, bawat gabi sa loob ng 6 na buwan. Isang sedative lang iyon, Elena. Ipinapangako ko, nagpapanik niyang dahilan. Hindi nagsisinungaling ang mga resulta ng test, at hindi rin nagsisinungaling ang iyong nakarecord na boses, bigla kong putol sa kanya. Yumuko ako at tiningnan siya diretso sa kanyang nanginginig na mga mata. Upang malaman mo, hindi kita kinamumuhian dahil sa kahirapan. Kinamumuhian kita dahil ipinaramdam mo sa akin na ako ay walang silbi. Ipinaramdam mo sa akin na nararapat akong mamatay. Sinta, pakiusap, nagsimulang umiyak ng hysterical si Jello, habang sinimulan siyang dalhin ng pulisya. Huwag mong gawin ito. Asawa mo ako, Elena. Hindi ako natinag. Hindi ko inalis ang aking tingin hanggang sa mailabas siya sa entablado. Ipinadaan nila siya sa gitna ng mga bisita na sumisigaw sa kanya, at sa wakas ay nawala sa likod ng mga dobleng pinto na binabantayan ng mga gwardiya. Katahimikan. Ang marangyang bulwagan ay nanahimik sandali. Pagkatapos, isa-isa, nagsimulang marinig ang mga palakpakan. Noong una ay alanganin, pagkatapos ay lalong lumakas, parang isang kulog. Mga kasosyo sa negosyo, mga dayuhan, at ang aking sariling mga empleyado ay pumalakpak, hindi dahil sa dramatikong palabas, kundi bilang tanda ng paggalang sa aking tagumpay. Lumapit si Gino at inalok ako ng isang baso ng tubig. Inaresto na rin po ng pulisya si Sofia Garcia sa lumang opisina ni Jello. Sinubukan niyang burahin ang mga datos sa computer. Ngunit mas mabilis ang aming AK team. Haharapin niya ang mga kaso ng conspiracy to commit murder at embezzlement. Kinuha ko ang baso at uminom ng kaunti upang basain ang aking tuyong lalamunan. Mabuti. Siguraduhin mong mapupunta sila sa pinaka-hindi komportableng selda. Nagawa na po, Presidenta. Ang pinakamahusay na legal team. Titiyakin naming mabubulok sila sa bilangguan habang buhay, walang posibilidad ng pardon. Dahan-dahan akong tumango. Ang tagumpay ay matamis, ngunit nag-iwan ito ng mapait na lasa sa dila. Ang kapaitan ng pagkawala ng aking inosensya. Ang inosenteng si Elena, na naniniwala na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat, ay kinaladkad kasama ni Jello. Kinabukasan, maliwanag ang langit sa Metro Manila, tila ipinagdiriwang ang aking kalayaan. Nakatayo ako sa isang marangyang sementeryo na may maayos na damuhan. Sa aking harapan, 2 lapida ng itim na marmol ang magkatabi. Nakaukit doon sa gintong letra ang mga pangalan ng aking mga tunay na magulang. Ang mga magulang na hindi ko nakilala, ngunit nag-iwan sa akin ng isang hindi kapanipaniwalang lakas sa aking dugo. Inilagay ko ang isang bungkos ng puting liryo sa kanilang mga lapida. Ang hangin ng umaga ay naglaro sa dulo ng aking itim na bandana. Itay, inay, bulong ko ng mahina. Sa wakas, nakarating na si Elena. Patawad po. Kinailangan kong tahakin ang isang napakahaba at masakit na landas upang mahanap ang daan pabalik sa inyo. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang mga epekto ng sakit mula sa lason ay nawala na sa medikal na paraan, ngunit ang sugat sa aking puso ay mananatili magpakailanman. Hindi na ako muling makakapagmahal ng isang tao nang may parehong inosensya tulad ng dati. Ang tiwala ay naging isang luho na marahil, kahit sa lahat ng yaman na ito, ay hindi ko na muling mabibili. Si Gino,
kahit hindi umuulan, ay nakatayo ilang hakbang ang layo, tapat na maihawak na itim na payong. Handa upang protektahan ako sa mainit na sikat ng araw. Presidenta Reyna, mahina niyang tawag sa akin. Ang pulong ng Board of Directors ay sa loob ng 1 oras. Naghihintay sila ng mga direktiba mula sa bagong leader ng Solana Group. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang amoy ng basang lupa at sariwang damo. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali at nagpaalam kay Elena Santiago, ang asawa mula sa inuupahang apartment. Nang imulat ko ang mga ito, nagbago ang aking tingin. Determinado, malakas, at hindi matitinag, sa aking pagmumuni-muni, naintindihan ko ang lahat. Naintindihan ko ang aral para sa mga magulang. Ngayon ko naunawaan, ang aking lolo, sa kanyang paghahanap sa akin, ay nagdulot ng sakit sa kanyang sarili. Ang pagmamahal ay hindi pagkontrol o paghahanap na bulag, kundi pag-unawa at paggalang. Ito ang tanging pundasyon ng isang pamilya. Naintindihan ko rin ang aral para sa mga anak. Si Jello, isang halimbawa ng kung paano winawasak ng pagkamakasarili ang lahat ng maganda. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi dapat ipagpalagay na karapatan. Ito ay isang biyaya na dapat pahalagahan at suklian ng responsibilidad at paggalang. At higit sa lahat, naintindihan ko ang aral tungkol sa kalikasan ng tao. Napakalapit ng linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, ng katahimikan at pagkilos. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kung inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang anyo ng paggising sa moralidad. Tara na po, Senyor Gino, sagot ko, tumalikod at naglakad, iniwan ang nakaraan na nakalibing kasama ng mga tahimik na lapida. Sa opisina, huwag niyo na akong tawaging Elena Santiago. Tawagin niyo akong Presidenta Reyna. Si Elena ay nagpapahinga na ng payapa. Naglakad ako patungo sa limusin na naghihintay sa akin. Isang bagong mundo ang naghihintay at sa pagkakataong ito, ako ang may kontrol. Wala nang makakasakit sa akin kailanman. At dito po nagtatapos ang kwento ni Elena. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Elena? Mayroon po ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga mensahe. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig ng inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay makakaunawa rin. At mag-subscribe sa channel na Luha at Katahimikan upang hindi mahuli sa mga susunod pang hiwaga ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at malay natin. Sa susunod na pagkakataon baka ang kwento ninyo na ang ating pakinggan. Ang kwentong ito ay kathang-isip. Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.